Kung naalala nyo si Jeric, yung bata na nakatira doon sa isla na yon, na pumapasok dito sa mainland, na pinagawa natin ng bahay para hindi na siya magbabangka, papasok sa school. Ang problema nga lang, hindi pa natatapos yung bahay, pinapagiba na yung bahay. Halos na, ano na siya, 90% na siya nagagawa. Sa iyo, Orlan Liquas, nakikiusap ako sa iyo na sana wag mong pabunot itong kubo na to kasi dito nakasalala yung kinabukasan ni Jeric. Punta natin si Capter, sama ka na sa amin. Maganda nga yung sinasabi mo na kung may magre-request at matutulungan namin, hindi ka ba nasasaya no, na meron kang mga kababayan na mapapatayo ng bahay na hindi naman doon sa lugar na yon. Ayan si Cap. Kap, Cap, magandang hapon magandang po. hapon. Magandang hapon po. So guys, nandito si Cap. Pasapin natin. Hi Cap! Good afternoon po. Good afternoon din. May video tayo Wala. Walang problema po. Good afternoon po. Sinamahan namin kasi yung yung si Arnel. May pasumon siya. Hindi siya nakapunta kasi pinunta namin. So, kasi nga raw, siya, pinapa-istaw siya doon sa sa pinatayuan niya ng bahay. Yun nga po yung pag-uusapan muna sana yung pinatayuan niya ng bahay kasi unang-una kasi si IPMR po ay kumbaga kasi yung area kasi na yun dinisignate na ng provincial government na maging protected area. Opo. So ang gusto sana ni IPMR din na kumbaga ilagay sa kung saan sa tamang lalagyan para hindi na magdagdag yung bahay doon kasi nga. Last na siguro yun. Kasi natayuan na Kasi nagpaalam na raw sa kanya yun Nagpaalam na raw sa kanya. Kasi malinis na po yun. Nung una pumunta kami doon, malinis na po yun. Walang mga tanim yun. So, tinayuan niya. Kasi binigyan namin ng budget na pampatayo. Bago sa sir magpatayo muna sir, nagpaalam mo na? Oo, bago. Hindi, ang nangyari nga kasi ako wala rin akong alam. Hindi ko alam kung kanino siya matagal na po kaming doon, nagsabi doon. Bali, 3 months ago na, ngayon lang ulit siya napatayuan. Kumbaga, matagal na siya nakapagpaalam. Ngayon lang napapatayuan. Malinis na siya nung pagpunta namin, tinuro sa amin. Yun yung lupa na papatayuan. Malinis na po yun. Walang yun. Kaya lang ang ko doon kasi maganda rin makausap natin sa yan ang sana. Kasi nga siya rin yung designate ng provincial government para protektahan yung area. Tama po yun. Para kasi siya nga, pinasok niya sa session na kung pwede ipatawag. So anong nangyari nga kanina dapat patawag siya. Kasi kahapon pa yan kasi Kap, ang magiging problema kasi yan, walang kasulatan na nangyari. Verbal lang. Siyempre, ikaw ba naman, galing isla, tapos magtatayo ka ng basta-basta doon, hindi ka naman po pwedeng basta-basta magtayo doon kung hindi ka magpaalam. Kahit nung ginagawa pa lang yun, dapat nung pagtayo pa lang ng poste, dumaan din daw doon. Nung matapos na, saka lang papatanggalin. Hindi. Di ba po? Nangyari kasi parang ginusignalan na yan siya na huwag niya munang ituloy kasi makipag-usap pa muna siya. Parang nangyari kasi, pinadalan silang sulat, hindi pa rin tumitigil sa paggawa, tuloy-tuloy pa rin. Ang gusto sana ni FMR, makapag-usap muna sa barangay na makausap niya rin na gano'n, kumbaga irespeto rin pa siya. Sana gano'n kasi nga respetuhan na lang sana. Ang nangyari kasi parang hindi siya nirespeto. Ang nangyari, iniimbitahan na nga, pinapano, kaya lang ang nangyari, katulad kanina, pinapapunta sila dito para sa mediation process para maayos yan. Hindi rin nagdating dito. Kaya nagpahabol na kami ng isang sulat na naman. Ganito na lang, Kap, kung maaari sana o nyo na lang muna. May bahay na rin doon sir, Maraming bahay din po doon. Kaya nga nangyari, yung bahay kasi na yung dati pa, yung mga dating bahay doon. Kasi ang gusto sana ni IPMR ay hindi na madagdagan. Hindi, wag na madagdagan. Mula ngayon, walang nadagdagan. Kung baga, bigyan na ng konsiderasyon. Pero ang maganda siguro, sir, maganda kung makausap yun si IPMR para tawagan mo lang kasi FMR para bumaba, para mag-usap-usap tayo dito para maganda kasi mahirap pa po lang mag-decision. Hindi, pinapaalam ko lang. Hindi ko naman sinasabi na mag-decision. Kumbaga, kasi kami may trabaho rin kami. Kumbaga, siyempre, yung tao wala naman tong kakampi rito. Gusto lang namin na meron siyang, kumbaga may masasandalan din siya kahit paano. May kikiling din sa kanya kahit paano ba. Kami kasi rito, busy rin naman kami. Ngayon, nagkaroon lang kami ng pagkakataon. Supposed to be, matagal na sana kami pupunta. Kaso nga lang, marami kami mga trabaho. Ngayon lang namin siya napuntahan doon sa bahay nila. Kasi nga raw, sabi,
pinapabunot daw yung bahay doon. Sabi ko, Kasi malaki ng gastos natin diyan. Sabi ko ganyan, ba't pa ngayon pa lang ano? Pinaalam naman. Tsaka pinaalam naman po. Saka wala naman po kasi sinabi na kayo yung gumagastos sa bahay niya. Wala namang arrangement na gano'n na nangyari sa barangay. Pangalawa kasi dapat pagpasok niya, dapat nagpalista kagad sa purpose na siya ay gusto kong tumira doon. Nagpaalam kagad sa sektoral, sa purok para kahit pa paano kami, hindi naman nagulat sa sitwasyon. Opo. Siyempre, Tama naman po. ako nagulat din ako kasi may dumating na pangalan na gano'n na hindi naman naparehistro dito sa barangay na mayroong titira dyan na gano'n. Kumbaga sa atin kasi pagbaguan, sana nagpapalista sa Purok President para kahit pa paano malaman natin yung sitwasyon kung sino ba siya, ano ba ang plano niya dyan, mga gano'n. Kaya ako nagulat din. Kaya yung kinukumpin na siya ni IPMR na gano'n nga, sinabihan na ni IPMR na parang hindi naman sumusunod sa kanya. Kasi dapat sa lakap, yung pagpaalam ka na yung una pa lang, napasa na, hindi na niya kagad pinaya. Para hindi na Hindi, ang nangyari, Kasi sa kanya, altitude, sabi niya, pinaya ka naman. Kaya, hindi. Tanungin natin si IPMR kasi hindi rin ako makapag-desisyon kung pinayagan niya. Kasi siguro tawagan ko na lang si IPMR. Ma'am, sikap, hindi raw daw ng paalam pala eh. Wala kasing walang Kasi- paalam sa kasi barangay at saka ma'am. mismo si Arites, hindi namin kilala kung sino siya, hindi rin nagpasabi sa barangay na siya lilipat Siya, titira dyan. Dapat sana nagpasabi agad siya, kumbaga nagpa-courtesy ba? May proper courtesy sa barangay na siya ay titira sa isaob na gano'n. At saka na dyan siya tatayo, kumbaga yung respeto ba, yung inaano lang ni IPMR din na sinasabi niya. Wala naman tayong Kasi problema ano doon. nangyari? Kasi, Tapos, yun, lumalabas nga ang pangalan ni Imam na sinasabi si Imam daw na protekta na gustong itayo doon. Yung, Hindi, yan na yun. hindi nagprotekta. nagsabi lang na magpapatayo lang ng bahay. Pero tinanong namin siya kung saan siya magpapatayo. Hindi namin sabi, diyan ka magpatayo. Hindi naman namin sinabi yun. Ang tinanong namin, saan ka magpapatayo? Ang sabi, doon sa may malapit sa may manhole. Opo. Oh, Tsaka nakapagpaalam daw po. yun sabi. Opo. Kanino siya nagpaalam? Kay Orlandin? Opo. Okay yan. Yun yung sinabi niyo po sa amin. Na yun din Alam ang ko sinabi kamag-anak din to ni Orlan. Sabi niya kamag-anak niya rin daw ito. Pero hindi ko alam kung bakit tawagan ko lang po para makapag-usap tayo saglit kung ano pinakamaganda nating gawain. Kasi- Kung wala naman magiging problema sa akin, kung wala lang reklamo. Oo. Ano man bagay kahit na sabi mo bawal yun basta walang reklamo, wala magiging problema eh. Yes, Kap. Thank you, Papa. Kasi nga ang sabi ko, sana yung pwedeng magpunta ka muna dito saglit kasi andito si Arites kasama ng PNP para mapag-usapan natin yung sitwasyon ng kalagayan niya doon sa tinatayuan niya na lugar. Kaya ako nagulat din ako kasi yung Arites yan hindi ko rin kilala, hindi ko rin alam. Kasi ang ang patakaran. Yun, dapat sana pagka pumasok sa isang lugar, nalaman natin, magpalista agad kay Treasurer, tapos magkortesi sa barangay. Profiling. Na magsabi kung anong plano mo. Ganon. yan. Kasi ako nagugulat din. Ganon lang yun. So, wala namang masama. Wala naman. namang masama. Sa akin lang, Tap. Gusto lang namin malaman yung side ng both side ba. Kasi siyempre, siya lang naman nagsasabi ng para sa amin. Kung gusto nila malaman din yung side din kasi pumunta rin daw doon. Nakita naman daw noon na nagpapatayo pa. Nakita noon nagpapatayo pa lang, di ba? Opo. Sinabihan ka na magtumigil ka. Sinabihan ka, no? Opo. Nung una pa. Tumawag po siya na na raw po, tanggalin na raw po yung maligay tapos pumunta po siya doon sa Sana yun pa lang nung sinabihan ka, dapat nagkortesi ka na kagad sa barangay para napag-usapan ka agad. Nagpaalam ka nung... nagsabi po siya na pupunta po kami kap, nakita ko po siya dumaan po siya doon. Tinignan niya lang po ako, dumiretso siya ko padagat po siguro baka maglipat po siguro ng baklad niya. May dala po siya mga banata yung anak niya nagadrive ng top down may karga pong banata. Kasi ko baka magdiretso po siya sa dagat. Kasi usapan namin pagdating nagtinda, pag-uwi na galing tinda, bago po ako mag-uwi sa isla, magdanda po kami sa iyo. Kaya lang, wala man nakarating sa akin, wala rin akong alam. Wala po nga, kahit nga po siya, hindi ko na napansin na dumaan na kahit nalabyan ka ng sumon, wala? Na pupuntahin ka rito, wala? Nung pinapagawa ka? O nalatan ka, wala? Ito lang nung nagawa na. Opo. kailan ka pinadala ng sumon? Kahapon po. Pag isang sumon lang yun, o marami pang na sumon sa'yo. Pagpapatawag. Yun lang, isa pa lang po. Invitation lang po. Opo, Invitation lang po. Usap lang. Sa sumo. Wala pag-uusap lang sa
Kap, pasensya na kayo, Kap, ha? Baka Wala sabihin namang niyo problema naman. sa akin kasi nga ano, ako nga nung narinig ko yung pangalan Arites, hindi ko rin kilala, hindi ko rin alam kasi wala namang Gusto lang namin kasi- pagdating ng Cortes Estado. Ako wala namang problema kung kinakailangan. gusto lang namin kasi tulungan yung ano, hindi naman si Arnel yung tinutulungan namin din, yung mga bata na makapag-aral. Kasi galing sa isla, tatawid pa doon sa ano, para makapasok. Gusto lang namin, kahit bata nga lang siguro patirahin namin doon, okay lang eh. Ang problema kasi, yun lang sa bata lang namin, sa concern na kami sa bata, kaya pinatayuan namin ng bahay. Si kuya, hindi namin to nakausap. Nung unang punta namin, hindi namin nakausap, yung bata lang yung nakausap namin, tsaka si ma'am. Yun lang naman yung pinaka-purpose namin doon, yung bata makapag-aral. Opo. Para sa kabutihan naman yun. Kasi sabi ko, hindi naman, Para sa kinabukasan. hindi naman pang matagalan yung bata. Pag nakatapos naman yung bata, makakapon. Kaya ayusin natin kasi ang lumalabas kasing complainant mo talaga si IPMR. So ako naman pag walang reklamo wala namang problema sa akin. Kaya pa nagko-complain Thank you, kasi Kap. dapat i-settle lang. Tama, Kap. Kasi Tama yun. pag-usapan kasi mahirap kung minaargabyado tayo. Kasi katulad niyan. Siyempre ang area kasi, ang nagpo-protekta kasi sa area na yun si IPMR. Baka siya yung pinaka ng Anong siya? Anong ahensya siya? Siya po yung ng tribal natin, tribal leader natin. Siya yung indigenous people's Okay. representative sa barangay. Sa kumbaga, dun lang sa indigenous lang, sa IP lang. indigenous, Pero wala talaga siyang pinanghahawakan ng mga kung ano man na agency ng ahensya ng Sa ngayon gobyerno. kasi siya yung contact ng province para pangalagaan yung area na yun. Okay, probinsya, sa Sa province. provincial, siya yung kasi dineclare na yan as protected Yes, area. At alos naman pag ganyan naman, protected area naman po talaga yung pag mga bakawan. So, siyempre ang akin lang naman doon siguro, hindi ko alam pa anong nangyari sa kanila ni FMR nung kinakausap siya. Siguro, hindi ko alam kung anong naging usapan nila, kung bakit hindi nag-progress yung usapan nila. Sir, sa loob tayo, sir? Para sige. maganda. Sa loob tayo. Sige. Pakibuksan mo na. Pabukas mo na lang Saglit lang tayo. Sir, saglit lang, sir, ha? Oo. Para magkaintindihan tayo at hindi tayo hula-hula lang ba? Kaya nga po. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Mahirap yun. Sir, good afternoon, sir. Oh, good afternoon. Oo. Gawad, tara, pasok tayo. Oo. Lang, ito ba na? Sige, sige. Ano pangalan? Arnel to, si Arnel. Opo. So, Ito ka, Arnel. Arnel. kaya magandang pag-usap sa atin lahat. Maganda rin ang pag-usapan natin na yung problema, tayo sa bahay ni Mr. Arites. Hindi ko alam na yun pala yung bahay natin na kayo din sa Arites. Ngayon ang pumatay sa gapin, kaya sila pala yung tumutulong at gumagang-sultol para may tayo yung bahay. At ang kasindi nila ay para nakalungan din yung anak nila makapag-aral. Siguro sinela na yung mga raso sila naman ang leadership pa doon. Iba ang nagtitulungan po sila sa Paris na hindi na rin kailangan tingnan yung iba. Kung di na kailangan po tayo na mga pisas. Kung hindi nga alam na yung pakiusap sila na kung pwede pagsibyan, hindi ko rin alam na ngayon lang. Siguro sir, pagbigyan ko muna kayo kung paano nangyari sila pagbigyan. Ako na lang. Bali si ma'am kasi, sa amin, sumulat. Ang unang musulat ni ma'am, yung bata na, yung meron siyang estudyante na kumakain sa papel, na walang tinulungan namin. So, tapos isa pa si Jerry, yung anak niya, na galing sa isla, pumapasok. Sabi ko kay ma'am, anong magandang solusyon para yung bata, hindi na magbabangka, papasok sa school. Ang sabi ni ma'am, baka po pwedeng patayan niyo ng bahay, sir. Tapos tinanong ko naman kung mayroon ng lupa na papatayuan, siyempre, bago magpatayo, kailangan may lupa. Ang sabi naman niya, meron na raw doon malapit sa ang tawag doon sa may Imbornal ay sa Bulbert. So yun. Sabi ko, ma'am, sige ma'am, ito ang pera ma'am, sabi ko, kayo na pong bahalang gumastos. Hindi ko binigay kay kuya ha. Kay ma'am, sabi ko ma'am, kayo na pong bahalang gumastos, bumili ng mga materyales para sa sa pagpapagawa ng bahay.
Yun lang ang ano namin, participation namin doon. Gusto lang namin na matulungan yung bata na hindi na mapagod na pag ano ba, pag pasok sa school ba. Gusto namin makapasok araw-araw. So, regarding sa lupa, wala kaming alam doon. Basta ang sinabi namin, makapagpatayo lang ng bahay. Si Kuya na yung makapagpaliwanag kung ano nang usapan nilang dalawa between sa kay Sir Liates? Ah, Liapas. Okay. Opo. Sir Liapas. Nagpaalam po ako kay Uncle Orlan na pero matagal-tagal na po. Sabi ko sa kanya kung pwede magawa po ng bahay na kahit na maliit lang na uwian ng aking mga estudyante. Pwede kami na rin kung minsan mahirap kasi tumawid. Minsan gabi na rin po kami makawi. Nagsagot naman po siya sa akin na basta wala lang daw pong madamay na kahoy na wala pong maputol. Magpili lang daw na area na medyo walang madamay. Doon po ako nagtayo ng ng haligi. Pagkatapos hindi ko po nabalikan yung pagtayo namin, kinabukasan tumawag po siya. Nagalit po siya. Nagtawag po siya kay Andial. Bakit daw hindi ako nagpaalam sa kanya? Hindi na lang po ako nag-email kasi nagsabi na rin po ako sa kanya. Tapos ang sabi niya, punta raw po ako sa kanya at tinanong niya muna po ako kung mag-atinda kasi Sabado po yun, kinabukasan ng Linggo po. Pag uwi daw po magtinda, bago raw po ako mag-uwi, magdaan muna raw doon sa kanya, magpunta po kami kikap. Pagka umaga hinatid ko lang po yung asawa ko sa bayan, nagtrabaho po ako doon. Nakita ko po siya rin siyang dumaan. May dala po siyang banata, yung anak niya po nag-drive ng top down, may nakakargang banata. Kasi ko baka magdiretso sa dagat, magtayo po siguro ng maglipat po siguro siya ng baklad. Naantay-antay ko rin, nagatingin-tingin po, hindi ko napansin na wala na rin po siya, nakabalik na rin po pala. Tapos tumawag, sumabi diba? Tabalitan ko na nagbalit na siya na, kay Tabong, nabalitaan ko sa pinsan ko na tinanong niya kung nakarating na raw po yung sumon. Sabi ng pinsan ko, kasi ko wala po man. Yun lang po nalaman ko sa pinsan ko. Yun lang po. Kailan ka nag-start ng tayo na bahay mo? Po, Kailan po kayo nag-start ng tayo na bahay? Kailan magsimula pa tayo ng bahay? hindi ko na po After namatay yung ano mo, di ba? After namatay yung kanyang... May namatay ko dun sa inyo. may namatay. Opo. Yun. After nung may namatay doon. After na may namatay doon. Pero pagkakala. Yun lang. Anong nasasabi ko doon? Sagutin ko lang po yung mga number ka. Sige po, sige. Kasi actually po pamangkin ko yan. Sabi naman sa pero nakakatanda ng makula. Guys, pasensya na po, hindi maganda yung audio natin. Kaya kwento ko na lang po kung ano yung sinabi ni Sir Orlan Licuas. Si Sir Orlan po ay isang tribe leader. Bukod sa siya ay tribe leader, siya rin daw po ay kamag-anak ni Arnel. Pamangkin niya yung tatay ni Arnel at bilang isang katutubong tagbanwa, ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang tribo ang hindi pagrespeto sa kagaya niyang tribe leader at sa mas nakakatandang kamag-anak. Nakapagpaalam naman daw itong si Arnel sa kanya na magpatayo ng bahay. Pinayagan naman daw niya ito pero hindi doon kung saan nagtayo ng bahay si Arnel. May ibinigay siyang area kung saan lang pwede magpatayo ng bahay si Arnel. Dahil protected area yung lugar at baka may maputol na puno ng bakawan. Siya din kasi ang naantasang mga laga doon sa area. At kung nirespeto lang daw siya ni Arnel ay papayagan naman daw niya itong magpatayo ng bahay doon mismo kung saan nakatayo yung bahay ni Arnel ngayon. Subalit dahil sa nabypass siya at hindi nirespeto ni Arnel, ay pinapag-iba at pinapalipat niya ito malapit sa Dalampasigan. Sinakay na ako para makakonfirm ng bisita. Sir, sige, okay naman po. Pero kung sa emosyon lang natin dadalhin yung gano'n na nasaktan po kayo. Sinasabi ko lang po wala. Kung emosyon lang naman, pwede naman pala. Bakit hindi na natin muna pagbigyan? Total na, kung emosyon lang naman pala yung iyong kumbaga, sa lobin,
bakit hindi na natin pagbiyat? At kung baga kung nagkamali si Arnel, ipatawarin natin. Sir, po ninyo, tanggap po yung tingin ninyo sa akin. Opo. Pero kailangan Ang sabi ni Sir Orlan, ang punot dulo ng lahat kaya gusto niyang ipagiba ang bahay at ipalipat sa ibang lugar ay para mabigyan ng leksyon si Arnel dahil sa hindi nito paggalang at pagrespeto sa kanyang katungkulan bilang isang tribe leader, nakakatandang kamag-anak at isa sa barangay council. Bagamat nakikita ko yung sitwasyon na ako po bilang student ng school na yun at ako po ay nagigugat din po na sa ko na ang objective lang po sana namin ay matutunan yung bata na linangat sa pagtawid sa lagad mo sa school. So bagamat nasok namin kinasa yung sir, tulong niya po, tinanong ko na siya mga pagpaalam. So ako po may pagkakamali doon na hindi ako nakapag-follow up sa iyo. Kasi nga minsan nakikita ko kayo dumadaan sa school, may klase na din po ako na hindi ko po nasabi na tusok ba. Parang hindi rin pa siya balik na sasabihin ko, tusok ba? Paalam sa iyo, na patay mo. Kaya kami sir, parang kaparte kami na okay magpatay doon na safe. Hindi ko namin alam na kami po ay nakasama ko ng loob sa info. So, paumanhin po kasi sa akin po bilang head, parang nakita ko din po na meron po akong nalabag po doon. masagot ko lang po, sir. Nasagot ko lang. Ang sabi daw ni Arnel kay Sir Orlan ay may tumutulong daw na guro sa kanya at saludo daw si Sir Orlan sa grupo ni Teacher Joy at nagpaalam din daw si Teacher Joy sa kanya. Isa rin sa ikinasasama ng loob ni Sir Orlan ay yung hindi daw siya kinonsulta kung saan pwede magpatayo ng bahay sa lugar doon sa kanyang nasasakupan. At ang sabi pa niya na malaki ang magiging penalty ni Arnel kung nagkataon na may mga nasirang puno ng bakawan. At sabi ni Sir Orlan, hindi daw residente ng barangay Isaob si Arnel. Hindi kayo siyang mga tao. Yun na po. So kami po ay naging kampante lang po ni Sir okay kasi tinanong namin siya na meron na daw po talagang space na reserve para po sa family niya. Tsaka kasi ang nagsabi kasi yung bata, sabi sa tiyuhin ko, sabi sa tiyuhin sa kamag-anak. Kaya ako kampante kami na, ay kamag-anak pala yun eh. Kaya hindi na namin nilalaban na kasi kamag-anak na sinabi ko. Pag sinabi mo kamag-anak, ibig sabihin, consider na natin na okay yun sa kamag-anak kasi kamag-anak mo nga eh. Kumbaga siyempre, yung ibang tao nga nagbibigay, bakit pa yung kamag-anak? Hindi, di ba? Kaya kinonsider namin yun kasi kamag-anak ang sabi ng bata. Yun yung kahit ano niya yung video na nag-video kami ng bata na kamag-anak, tinanong ko yung bata, kanino ka, saan kayo magtatayo ng bahay? Doon po, sino nagbigay sa'yo? Yung ko po, batito or basta kamag-anak ang sabi. Tsaka hindi po sila bago, sir, kasi yung bike-buying ito, example dito dati sa so, ibig sabihin, dahil na po sila record na dito. Kaya na makautan ko lang po. Kasi hindi po, sa mga bagay na gawa, hindi ko lang dito listahan. Pepe. No, siguro siguro pagka nangyari na yan, siguro ang pinakamadali ko na nakabuto pa naman natin kung paano ang nalilin sa tama, maayos din sa service na mapita rin dito yung pamilya rin ng pamilya. Kung alam kung nabaikas ka nila, nakatalaga nila, nakita ka mo ba, no? Pero nandito na ito, wala na mong pag-iipili ko, pero ito talaga tayo na pagbawa na sa para umakis ayos natin kasi maraming bakit namin ito. Pero kung kahilan mo natin yung score na lawad natin o kung pwede na i-advise na nakalila ko sa iyo, magawa, pwede hindi may pagay pa. Ang sabi ni Kagawad, nauunawaan niya ang hirap ng nararanasan ng bata sa pagtawid sa dagat dahil isa rin siyang nagtitinda ng isda at maganda daw ang intensyon namin para kay Jerry. Kaya ang maganda raw ay magtagpo sa gitna para magkasundo ang bawat panig. Ang sabi ni Sir Orlan, nangangamba siya na baka sa susunod na may manghihingi ng tulong sa amin ay baka patayuan din namin ng bahay doon kung saan nakatayo yung bahay ni Arnel. Papatay ko naman. Sabi, natin, sakit ka naman tayo. Sir, sasagutin kayo, sir. Yung sasabihin na magtutulong na ito lang naman, i-request lang naman ni nagkataon lang yun, i-request lang na hindi na kami kung magre-request, alam mo, magpapatayo ng bahay, hindi na doon sa lugar na yon. Maganda nga yung sinasabi mo na kung may magre-request at matutulungan namin, hindi ka ba nasasayahan no, na meron kang mga kababayan na mapapatayo ng bahay na hindi naman doon sa lugar na yon. Hindi natin papatayo sa lugar na yon. Di ba? Masaya. Dapat naging masaya ka, di ba? Alam niyo po sir sa sinasabi niyo, masaya po. Oo, dapat. Ano na po sa isang kakunatan ng katutubong tapay, wala na. Yes. Oo. Pero ang tanda na po natin para din.
nagpag-respeto nila, dapat nila matandaan. Napagkanito mo ulitan pa sir. Hindi lang tayo. Kaya nga po kami, Sabi ko dito sa pamangkin, pabilang mo kita. Sa kakayan. Ganito pa yan. Huwag po tayong ganun. Dapat matuto tayong magpatawad ba? Kami nga dyan sa ka-checkpoint. Ang dami namin nahuhuli dyan na walang lisensya, na mga tagbanwa, mga katutubo, mga residente ng Nara, mga taga-Burlag. Pag walang helmet, walang lisensya, pinapatawad namin. Kung yung sinasabi mo na yan, na gagawin namin yung ganyan, na walang lisensya, na may maganito. Kung lahat yan uhulihin namin, ano mangyayari sa atin? Wala kaming konsiderasyon. Sa akin naman sir, bilang kalawag mo sa pamangkin ko, sa naman lang ulit si Igor sa iyo, parang tapos ito sa paligid. Ganito yung punlanan sa mga balikan, ano? Kasi nariyo kasi na to, walang kinalaman sila, sir. Tayo na bahay mo sa mga lugar yun. Sa kanila, nagpinansaw sila dahil sa hiniing tulong ni Ma'am. Dahil hindi nila alam na sa lugar pala na yun ay makatagasaan yung area ng anti-strando nila di tao na po hindi nakagutubo at taran po dito darome. So walang kinalaman doon sila, sir. At si Ma'am, hindi rin alam ni Ma'am na doon magtatay itong mga ito ng area. Kasi tinanong nila yung bata ako tayo na ang sabi nga doon sa may kamag-anak siya na pumayag na doon sa iba. So sa scenario na ito siguro, ang may problema natin ay siya. Kaya lang, sa sitwasyon ko ngayon, for human consideration, kailangan isobahin natin ito. Siguro, masaya na rin tayo na sinabi mo na may matulungan na niya sa matulungan na katulad niya, may magtao, kamag-anak mo, ito lang hindi natin. Pero siguro, pagawa na rin, sigyan pa kami naman ng advice, sigyan ko na rin, papalitan ito na natin. Kaya, maganda na ito po, na tumuhan. Ang sabi ni Kagawad ay kung bawal doon sa lugar na kinatitirikan ng bahay at alam naman natin na protected area yon, ay tinanong niya si Sir Orlan na kung meron siyang ibibigay na lupa na hindi ikasasama ng loob niya. Total, pareho naman silang katutubo at magkamag-anak pa. Saka para hindi na rin gumaya yung iba na nagbabalak magtayo doon. Kung pagbibigyan natin si Arnel na magtayo ng bahay doon sa area, baka magsigayahan yung iba na maghahanap lang ng padrino ay pwede na magtayo ng bahay doon. Meron naman palang ibibigay na lupa na mas malapit sa school, kaya ang suggestion ni Kagawad ay gibayan ng bahay at ilipat kung saan yung lupa na pwedeng pagtayuan ng bahay. Mas malapit sa school, mas maganda. Okay, sige, maganda yung suggestion mo. So, kung babaklasin ba natin, pwede niyo bang tulungan si Arnel na may patayo yung bahay niya? Kasi siya lang mismo nagpantay-pantay doon. Tinulungan lang nitong kasama nito niya nakakita sa kanya na ba nagpapantay. Alam po sir, tinatawag, sinapay-try po sa invitation kasi itong tumulong sa kanya para naman tayo hindi lang natin sinag yun. Kaya kung Sige po kung willing po kayo na ipag-iba yung bahay at ibigyan siya ng para wala natin problema, tulungan natin si Arnel na may patayo ulit yung bahay. Hindi po. Dapat po may kahit paano matulungan po natin siya. Kasi siya lang din yung halos gawa na siya. Na lang siya. Isang pader na lang, isang dingding na lang yung ilalagay Kasi ang sabi ko lang sir. Pero kung sinasabi mo naman talaga na pwede naman siya kahit paano dahil lang natamaan yung ego mo, parang parang pangit naman pakinggan yung gano'n. Kaya rin yung kasi ito, nagawa. Kasi siya, ang tagat doon. Ma'am, lahat naman po lang ang kaya dyan sa atin natin na po siya. Mas po mas doon, mas malalim po yung level na pag-migrate. Ano na lang muna natin, pagbigyan na natin. Pagsasya kami niya mga namin siya. Kung pagkakakon po, ako po isa rin tagpanwa. Nung naunawaan ko po yung side niya, pre, yung sa isang mga trip po kasi ay nakakano ko rin po yun, nakakatouch ko ng ego yun, lalo pa anong naging ano pa sa'yo ay kamag-anak mo. So, naunawaan ko siya. So ngayon siguro, may pagkakamali talaga yung natin na first na dahil hindi nakapagpaalam. So, nandito po kami, nakikiyosap natin kami, kaya may pagbigyan natin. Baka ano lang yun matter of pagpapatawad at pag-uusap lang po yan. Yun lang sinabi ko nangyari. So, nandito po kami, may nagkikiusap talaga kami. Ano na patakas na, kumaga takbo, upok na lang kamay. Matutugos na, di ba? So, yun na lang, kumbaga, may pagkakamala naman ito, mukhang maganak mo, maghingi ka lang ng suri, gano'n na. Aminin mo na nakano ka talaga na bypass mo siya. Then, makiusap din tayo.
kung nakikiusap kami sa'yo na yung bahay niya, kung hindi rin naman talaga natin matulungan na mag-ipat doon, baka pwede ma-consider na doon na. Di ba? Yun na. Talagang sa makatapos lang yung ano naman, Mga bata. yung anak niya, na ano, Tama, kasi ang plano pangalangin, kahit pa paano na, kung magkaroon ng kahit kung budget, matulungan na niya isa pa, yan anak, Sabi. naglalakad lang. Bilan sana namin ng bike, oo. Kahit pa paano, Bilan ng bike. mapadali din yung pag-aaral. Sa akin, sir, wala namang kumato sa sinasabi ni sir na tulungan siya mag-lipat ng bahay niya kung ako sa mag-lipat. Kasi pakita ko sa kanila na yung area. Kasi dito area namin, ayaw mapaya sa mata. Kasi pag Sige, sir. kayagan ko po Okay. yan sila na dyan magpayo, sasabihin lang pa, ay, yan pala sa wala lang. Sir, okay po, maganda po yung suggestion mo na yun. Kung ililipat mo si... Ako bilang pulis ito, nagsasalita ko bilang pulis. Kung ililipat mo si kuya ng bahay, yung mga nakatayong bahay ron, pwede mo rin ililipat? Sir, ganito. Hindi, sige lang, sige lang. Ganito po lang. Kami nakikiusap lang naman. Kung last na yung bahay na yun, lagyan na natin last na ang bahay, lagyan na natin ng karatulan na bawal dito magano. Total, may mga bahay na doon na nakatayo. Kami nakikiusap kami kasi naitayo na yung bahay, sayang po. Sige sir, ganito, para magkasunod tayo. Oh. Magkaroon po tayo ng kasunduan. Katulad dito sa kanila, kasi alam po ito ang sudsud sa kanila ng magkaroon dyan. Magkaroon kami ng kasunduan dito sa Butok, pati yung may mga bahay dyan, na kung sino may patayo ng bahay dyan at hindi sila magsabi sa akin, sila ang kasunod. Sige po, dapat itatawag niya sa pulis, pupuntahan ng pulis, may tayo ng bahay rito or barangay. Una pa lang, agapan na natin agad. Unang poste pa lang, 4 na poste. Hindi naman natin, siguro mapapansin naman natin siguro yun eh. Oo. Hindi din sir, ganito na lang po. Maganda po yung okay na magkaroon sila ng kasunduan. O yan nga po, yan nga, tama. Oo. Yun. Wala kong ibang magpatayo dyan, pag ibang magpatayo dyan, wala kong ibang sisihin, sila ang hindi ko. Tama po yun. Sa madaling sabi sa'yo, sila maglahi. Sila ang hindi yung magpatayo dyan sa area. Ako maganda na yun. Ako medyo magpatayo dyan, wala Sila sisisi. wala na akong ibang ano sila. Sila Oo, sa Oo, tama yun. kasi pag hindi tayo gumawa ng kasunduan, may susunod na bahay na rin tatayin. Tama. Kumbaga, sila maging watcher nyo. Tapos sila rin yung... Kaya ako, senador, gano'n naman sila. Sabi ko, magkaroon tayo ng kasunduan. Kapag may bahay pa dyan, hindi na yung gawin sila kasunduan. Maraming salamat bro. Maraming salamat. Sige. Kung may gawin dyan ang makutong na iba, sila, siyempre kayo magiging bantay sa area na yan. Tandaan nyo yan. Ako, kaya kami kayo, ma'am. Magiging witness ko kayo dyan sa... Oh, sige, kahit kami na mag-witness Kasi dito. kailangan po natin siguro by cap. Kasi ano na ngayon, na-business na po ngayon, di ba? So by Monday, balikan na kayo for the record na kaya na rin ang masasilbing ko bantay. At pag manak tayo, kayo ang sisisihin ano, yamay, di ba? Hindi sir, pati ito pa, nagkaroon pa po ito. Yung nangyay niya, huwag dyan ang palagay at kung saan yung gawin ko, kailangan i-clear yan. Kasi tinatamnan ko kami yan. Tama. Picture natin bawat bahay doon. Tama. Sa Sige. akin naman sir, sige, tanggapin ko pag-usap niyo sa akin. Kung ito, Para sa bata. maintindihan po kami. Sige, tanggapin ko. Pero magkaroon lang po tayo ng mga. Na pag may sumubra dyan, at may napot na wala na po itong, wala tayong marin na po sa pansinang. Siguro kanina na nakakapot na wala ang sekretary ng Guina. Kapag yung balik na lang kayo sa bilis ng natulungan natin. Basta makuha lang kami ng kasutuan, pati mo siya, yung pinagkamaran tayo sa papuntahin yung dito. Sa Lunes, bumutong magbalik po na lang kayo dito sa Lunes, mga alas 9 kasi Kasi yung mga kayo magpapagpapag bayan. Sige. Mag-sorry ka ng... Pinapatamatag ka kahit hindi ka pa nakasinda. Eh, mga ano... Sige ka mga... Huwag ka nang ganito, parang ka may kapulang. Sorry. May bakit, isa tayo. Sir, Kil, nagkamali ako, Kil. Sa... Kaya ko na si... Nagay niya ako lang, sorry sa'yo, Kil, eh. Nagkamali ako. Wala problema yung pagkakamali na yan. Yung kung balot ka, huwag mo gusto nga balot ko. Para din mo, balot ko, tuloy natin. Basta para din yung ganda, huwag kayong magpanayo. Pag pumasok kayo sa isang barangay, mag-respeto kayo sa barangay yun. Sige, huwag mo tayo ko na lang ako. May naman kayo sasabi-sabi ng mga bata na yun. Tama yun. Diyan kayo mapapahamak. Itong mga baniwala sa bahay. Dito si Sarah Carlo ko sila magpulong eh. Bulang mo, kung pa kaya.
Salamat po. So, kung ano, kasi ang gusto ko talaga naman yung batas, pagpapag ko. Wala akong kumagin sa ganyan naman eh. Kasi po, may nagpapalatan sa barangay, yung mga konsultiyan. Gusto na ako tayo dyan na nalilangan mag-sexter. Hindi rin po ako parang panayagan dahil ano kami sa konsultiyan siya. Pero napakamay, gawa sa mga barangay. Nagpo na tayo kumulayan sa kaya na. Mga barangay ka parang mabarangay. Dapat doon nakalagay tayo doon na talagang ano doon. Okay na, nagkano kanina. Ganda na ang kalsada kanina. Ginagawa na, ginagrader na eh. Barangay naman siya. Oo, galing, maganda. At least, maganda yung daan. Magaling yung kap. Ano lang, sir, Magaling si kap. siguro para sa kasunduan, balik na lang tayo dito Monday. sa Rodis. May bottom sa kanin na lang kasi yung siya form kabar. Kasi yung mangyari kayo nila kung i-discipline niya kahit paper na magiging protector dyan sa lugar na Oo, tama. wala nang susunod pa na tatayo yan, no? So, ilas na rin yan, no? Nandiyan na nga yan sa sabihin na sir, nila mga alam kong balak ng salita ka ng bago ito. Kahit ako, wala na kinikili na tayo yung sabi. Kasi isip ko din lang tayo pang matagalan sa mga sila natin. Kung siya tayo din natin ay makadurong din sa community sa mga kabarangay natin. So, nagtataon lang na yun, nag-actually ng pamang. Alam niyo po, hindi lang ako. Ang buong ko silang binigkas nila. Kaya naman yung ginahit ko, kung mapasal-pasal sa tubig, sobrang ang mawas na. Hindi lang ako ang binigkas nila. Kung hindi sila ang binigkas nila. Pero mabuti niya na lang kahit propasal ito, sila rin sa tutunayan ito na. Nandiyan na nga yan, nakatayo na. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Kap. May. Thank you. Sir, thank you po sa pagtulong. Baka makita ka ng kamay sila ng content. Yan na nga. Maraming salamat sa inyo. Ano? Kap, okay na tayo, Kap? May ano kami, may hero kami. Sanara po kami, Sanara. At may ano pang may trabaho pa. Opo. Huwag na padante, Kap, no? Amay. At least natapos na to, May. Pasensya mo na, May. Kami, ang dami namin pinagpasensyahan ko. Kahit namumura kami, pinagpapasensya namin, no? Ganun lang talaga yun. Thank you. Salamat. Para sa bata naman. Gagawan. Okay, at least medyo naayos na to. Bale. Ano? Okay na ha? Dapat nakikinig ka, no? Ha? Dapat nakikinig ka sa mga nakakatanda sa'yo, ha? Ha? Oo. Huwag mong babali-balay yung mga sinasabi na nakatanda sa'yo. Lagi kang magpapasintabi ba? Sige, ingat ka, ha? Uwi na kayo, ha? Salamat po. Sige, bantay kayo, ha? Kaya... Hindi man kami doon. Hindi, ano lang, at least bantay na kayo doon, ha? Wala na kayo. Iba nagputol, paano kung... Hindi naman putol yung magpatayo lang, patayo. Nandun na rin naman kayo. Oo, patayo lang. Balik na lang kayo dito sa Monday para kami sa lahat naman ng bawin ako. Hindi naman yun, patayo lang naman ang inaano nila yung patayo. Bawal ang patayo ng bahay, ha? Huwag mo ipatayo, sabihin mo agad. Mag-report lang kayo. Report lang. Wala naman yun. Nandito na. Salamat kayo, ha? Sige. Salamat po. Di ma'am, na ano ka na, naabala na kita. Nalubik talaga ako. Salamat talaga sa Sige. First time, ha? Barangay? Nel, ha? Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Ablig!